The Morning Brew. 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 With DJ Tommy G. With DJ Tommy G. 89.5 to radio the way it should be. 89.5 Subic Bay Radio. Back to me, back to DJ Tommy G, the Hitman. Welcome to the Morning Brew Show. And still, of course, we are coming to you live from the #1 tourist destination in Central Luzon for 8 straight years now. Wow, Subic Bay, Freeport Zone. Shout out muna sa mga nakikinig sa atin sa Uncle John's dito sa may Mansion Garden. Ayan, happy listening po sa inyong lahat ha. Lagi silang nakatutok. Pagpasok mo sa Uncle John's, maririnig mo kagad 89.5 Subic Bay Radio. Thank you for doing that. Sila Kuya Almar, si Ate Marivic, si Iris, si Tina, and Ryan. Alright, happy listening you guys. Maraming salamat. Thank you for doing that. Okay, there's your shout out. And of course, you guys are probably familiar with the faces you're seeing right now dito sa ating 89.5 Subic Bay Radio live stream dahil regular to hindi ko ito tinuturing guest regular to dito parang may sariling program to dito sa Morning Brew Show ng 89.5. Ayan, pero I'll let them do self-introduction siguro. Our friends from Bangko Sentral ng Pilipinas, you guys take it away, introduce yourselves. Oh, wait. Hindi yata gumagana yung mic mo. Palit tayo, ma'am. I think there's a problem with this microphone. Ayan, palit tayo. Sige po, go grab it. Okay. Good morning, everyone. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa ating show with DJ Tommy, and we really miss this show. Tama ka, sir, no? Before ang dami naming mga guestings, actually parang hindi na kami guest before But good thing that we're here again after ilang years, before pandemic pa yata. Oo nga, tagal niyong nawala, kaya tagal naming nawala. Na-miss namin kayo. Yes, sir, namundok muna kami. And I am actually reporting now in our regional office in Baguio City. Ayan. So all the way from Baguio, we came here for our week-long information caravan. Yun. So we started it last Monday po, DJ, and this is our last kick in Subic. Ayun. Last kick for the week, ha? Hindi pa, kasi marami pa kaming mga kasunod na guestings with you. Yun. And naman. other information na learning sessions with our stakeholders here at the Subic Bay Metropolitan Authority, as well as in Olongapo City and the entire Zambales. Ayan. And I would like to introduce my colleague here. Gwapang-gwapo, di ba? Alright. Of course. Bago lahat yan, from head to toe. And Hindi, speaking of bago, first time niya here on yun ang ibig ko 89.5. sabihin, Yeah. bagong-bago dito sa iyong morning show. Yes And po. hopefully this will not his last. Dahil nagustuhan niya daw yung stay dito sa Subic. Oh, it's very lovely here. Yeah, shout out na rin sa MG Grand Hotel. We really had a grand experience at the MG Grand Hotel. Okay. O yan, pinopromote natin. Kasi doon kami nagstay for the whole week. Yan. But here we are. We want to give you updated and relevant information about the Bangko Sentral. At ano man po yung mga maibabahagi namin sa inyo ngayong umaga, sana mai-share din ito ng mga listeners natin. No? Okay. And first, gusto ko munang bigyan ng overview yung ating mga listeners of our office. Kasi medyo bago talaga kami, DJ Tommy. Our regional office in Baguio started its operation just last year. Kumbaga yung talagang formal start niya, January of 2022. So merely magto 2 years pa lang. But our former regional office is in La Union. Now it's already in Baguio, and it covers the province, the branches of Bangko Sentral. 6 yun. Sinusupervise niya yung mga branches in Batak. Help me, Gomer, may makalimutan ako. La Union, Dagupan, Cabanatuan, Tugigaraw. Yeah. And lastly, yung pinakamalapit dito sa ating probinsya, no? San Fernando, Pampanga branch. So those 6 branches are under the supervision of our regional director, Attorney Noel Q. Malimban. And ito yung isa sa mga palagi namin ginagawa, yung providing timely and relevant information and bringing BSP closer to the people.
Napaka-importante 'yan kasi the latest about sa mga tao sa mga sambayan ng people natin, di ba? Yung kailangan nilang malaman about dati nagkaroon tayo ng demonetization, di ba? ang galing ni DJ, naalala yun. Na-spread natin yung tamang panahon kung kailan na siya talaga timeline. mawawala, Remind naiparating natin sa kanila sila dito. So yung we thank timeline. you for that DJ Tommy, no? Kasi Yeah. before regular nga kami nakaka-visit dito, and hopefully we can do Yeah. it again. Aha. And to provide you regular updates. Pero Ayan. this time wala naman po tayong demonetization. Wala pa, for Right now, but- wala pa naman. Madidemonetize na mga Pero bills first time and ano. namin madidiscuss sa'yo dito yung bago nating 1,000 yes. Ayun. peso polymer Okay. plastic banknote. And that Uy. will be discussed by Sir Gomer. Yan. Ayan, Sir Gomer, take it So, away. pakilala Bigyan mo muna si sila Sir ng- Gomer. ng mga tips dyan. Ay, updates. Oo, ano ba yung bago dyan sa polymer natin. By the way, And advisory. si Madam, si Madam Lourdes. Ayan. What you do for Bangko Sentral? You're Yes, the sir. Okay. Tama pala, no? We have this division or group. We call it the Regional Economic Affairs staff. We are headed by our Bank Officer 5, Miss Marian Patosa. At yung group po namin is doing public information campaigns for the 4 administrative regions. So, Ayan. dati, DJ, kung maalala mo, dito lang ang area ko, no, sa Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac. Wider But now, Mas we marami. can go as far as yung 4 na rehiyon, yung regions, Ilocos Region, Cagayan Region, the Central Luzon, and the Cordillera Administrative Region. Hala, ang lalayo ng travels mo. Lalayo talaga ng travel namin. And we really enjoy doing it. At sinasamahan po namin ang pagbibigay ng impormasyon itong pagta-travel na ito dahil we want nga to bring Bangko Sentral ng Pilipinas closer Yeah. to the Filipino people. Yeah. Ayan. So, Si Sir- yun ang ginagawa namin, DJ. At ngayon, Si Sir Gomar naman. Gomer na, Gomez what pa. do you Gomar na Gomez ba? So again, What you do magandang for us, umaga, sir. Yeah. No? This is my first time here in Wag niyo na po ko tawagin, sir. Wag din, ma'am. DJ Tommy. Yes, So yes, again, boss. I am Gomer Gomez. No, I'm also part of the group of Regional Economic Affairs staff from Yeah. Baguio City. There you go. So we are part of the group talaga na umiikot no sa mga iba't ibang sectors no, to provide information about yeah. our advocacy and programs. Yeah. So again, this is my first time here in Olongapo, Zambales, no? And so And Subic Bay far, Report. enjoy. Yes. Sulit na sulit. Alright. And speaking of updates, sir, no, let me start now with the polymer. Polymer. Yes. Okay. So this is our very first polymer piso, the 1,000 piso polymer sige. banknote. So actually, we released this April 2022. Ayan, so we released 10 million pieces nito, no? And starting nung November to June 2023, we released 490 million pieces more. So marami na talagang lumalabas na polymer banknotes, DJ, no? Opo. Ayan, so let me start lang with the design. Ayan, kung mapapansin nyo, meron na po tayong Philippine Eagle. Yes. Ayan, sa harap. We also have the Sampaguita Yeah. dito sa likod. And at the back, actually, na-retain lang lahat ng features no, nung 1,000 paper banknote. So, it's the same size. Okay. It's the same color. No? So, Alright. we didn't really change it. We transitioned to a smarter, cleaner, and stronger polymer banknote. So, yun po yung And? tagline natin. No? So, mas smarter na po siya. Mas marami na pong security Features. Yes. Para As you hindi can see. basta-basta mapeke. Yes, exactly. Yeah. Para hindi ma-counterfeit o magaya, no sir? Opo. So, meron na po dyan mga clear windows, no? Kapansin-pansin yung Sampaguita clear window. We have the vertical clear window. Ayan. Inside the vertical clear window, marami pang security features. May mga metallic features po dyan. We have Opo. the dynamic waves, the RP seal, the BSP logo, no? Marami pang makikita dyan, no? And there are other security features to make it smarter at hindi madaling ma-counterfeit. Yun, Yes. exactly. That's the thing there kung bakit natin ginagawa yan para hindi madaling magaya. Yes po, kaya po ina-update na natin yung ating currency every now Yeah. and then. And next sir is smarter, cleaner, mas malinis na rin po siya, no? Kasi plastic na po siya, is made of polymer. No? Okay. So, pag nabasa po siya na lalagyan ng dumi o kaya natalsikan ng dugo or kahit anong dumi, pupunasan nyo na lang po, no? Wow. So, parang may coating na hindi siya no, Yes. ma-absorb. So, kasi yung Parang paper data, yung paper banknote, ina-absorb niya yung Yun. dirt, no? Yung Alright.
yung mga water and dirt, no? Ito po, pupunasan nyo lang po, malinis na ulit. So, it's cleaner. And also, pag naging unfit na po ito, pag naging madumi na, binabalik din po sa amin, no? And we can recycle it into plastic products. Pag nagkaganon, there you go. okay? And it's also stronger kasi it can last 2.5 times to 5 times longer than the paper banknote. Yun. So, mas matagal ang buhay niya, mas matagal sa circulation. Sa So, mas circulation. makakatipid ang BSP. Mas Yun. cost-effective kasi Yes. konti na lang ipiprint namin kasi mas matagal nga siya sa circulation. Opo. So, ito po yung polymer, no? And one thing more, no? Aside from the features, no? Let me just reiterate yung advisory ng BSP na kahit naka-fold po siya, ayan, pwede pong tanggapin at gamitin. May Yes. value pa rin po siya, ha? So, hindi po tama yung pag na-fold na hindi na pwede. Okay, wag po tayong matakot gamitin ito kasi ito po yung bagong pera natin and it still has value. Yun. Kahit naka-fold na. Yes. Okay, so hindi po pala totoo yung kinalat ng mga marites na ay pag na-fold yan, hindi ko tatanggapin yan, hindi pwede. Yes. Hindi pwede. Pwede ba yun? Ang bill wala kang magagawa, lagay mo lang sa wallet mo yun, mapo-fold talaga yun, nagpo-fold din yung wallet di ba? Imposible yun, kaya tatanggapin kahit na-fold. Di ba, Yes. kumalat na, kalat na kalat yung balita na yun noon, ano? Ang dami, nag-cause pa nga ng alarm sa mga tao sabi gano'n, hindi na ako tatanggap pala ng ganyang bill. Di ba? Ayun. So, I'm glad na address naman ninyo yun, Yes. ano po. Thank you, sir. Ayan. So yun yung ina-emphasize namin palagi DJ dun sa mga ganitong series of learning sessions namin. Because Yeah. there are other LGUs or mga, particularly sa mga palengke, no, talagang may misconception pa rin sila about the folded Yeah. polymer banknote. But of course, we want to emphasize, we want to create a behavioral change. Yeah. Na sana DJ, no, if 'di ba tayo pag binigyan tayo ng foreign currency, definitely we will not fold it because of the fear na baka hindi natin ito mapapalitan o sa mga money changers or hindi natanggapin. So sana ganun din yung mindset natin Yeah. na Iniingatan. hindi dahil the more that we give value and respect to foreign currencies, mas mataas pa dapat ang regard o Yeah. pagtingin natin o pagpapahalaga sa ating sariling mga pera. Sariling Kasi atin ito yan yung ating Yeah. Exactly. representation of our history and our culture and napaka-intricate ng paggawa Yeah, nito. exactly. So, Ang ganda nga yes. Ang ganda. and in fact, to affirm that description na maganda siya, it already won an international award. Oh, So, really? Best Wow. 2022 Best Banknote of the Year Award. The world. Nice. So marami siyang tinalong mga countries, no? Hindi nyo ako na-message tungkol doon. Hindi tayo naka-attend ng sayang di awarding ko na-announce. ceremony. yes. Oh, you can always mention it, DJ. Yeah, na para PM nyo lang ako. Tama, ayan. Buti na nga lang masisenda namin sa iyo regularly yung mga Yeah. updates namin. And para hindi na agad kumalat yung mga marites issues natin. Maling, Tama, yung mga misconception, ano, na, Yes. ayan. And Gomer, ano pa ba ang nais nating banggitin? And he mentioned that this is the first polymer. Yeah. So, ano bang ibig sabihin ng pagiging first, Gomer? First. Meron pang... Kasi we're still in the testing phase no, of Okay. this polymer piso. So, maybe in the future magkaroon, maybe not, no? Pero this is the very first. So, magkaroon ng second or third. Pero for now, no, we are still in the testing phase of the Ayan. polymer piso. Tinatry lang kung pwede sa climate, no? Or kinukuha din yung feedback ng mga Filipinos. Okay? Yeah. So, another thing, sir, no, aside from the polymer, no, we are also pushing for digital payments, digitalization. Kasi we are already in the world, no, of technology, Yeah. no, digitalization. So, kailangan makakeep up po tayo kasi digitalization is not the future. It is already the present, no? Kung mapapansin nyo, halos lahat na ng ginagastos natin, digital na, no? Our payments when we pay our bills, mga send money, digital na rin. Pag pumunta tayo sa palengke, sa mga fast foods, digital na rin, no? Mga QR codes na yung ginagamit. So, it's also important, no, na malaman yung mga yung tinatawag natin na 3K, no? Pagdating sa digital payments, yung kaalaman, kakayahan, at kumpiyansa. Sa paggamit KKK. Yes, KKK. Sa Alright. paggamit ng digital payments. And like what I've said, we are really pushing din for digital kasi it's very convenient. Maraming benefits, sir. Mas madali, pwedeng gawin kahit saan, no? Mamamonitor mo agad yung transactions. And actually, ang goal po talaga ng BSP, meron po tayong tinatawag na BSP, Digital Payments Transformation Roadmap, no? But that at the end of this year, 2023, maging digital na ang 50%
ng ating retail transactions. Yun. And 70% na ng adult population ay dapat meron na at least one transaction account. Alright. So yun po talaga yung macro goal natin, no. And sa pag-iikot-ikot natin, DJ, no, mukhang attainable naman yung 50% kasi Yes po. tayo personally hindi na masyadong nag-withdraw, no. Ginagamit na lang natin yung transaction accounts natin for payments, no. Hindi na nag-withdraw ng pera. We use our apps, our e-money, e-wallets na tinatawag, electronic wallets. for Napaka-convenient. Yes, Yeah. very convenient. Ang daming benefits. So sa mga hindi pa nakakatry gumamit ng digital, ayan, pwede po kayo mag-download ng tinatawag natin mga e-wallets, no, mga electronic money issuers, no, like GCash, Maya. Pwede rin po sa mga ATMs nyo, no, you can convert it to your online banking account. You can register to an online banking account para ma-monitor nyo agad yung sahod kung papasok na. You can also transfer funds from your online banking and pay your bills. So very convenient po ang paggamit ng digital payments. Alright, ayan. Yes, sir. And tapos, DJ, yeah, to naalala, add, yes. if I may add lang, naalala ko pa, nauso pa sa may nagpapa-order na nga sa Shopee, yung wallet daw na para siguradong hindi ma-fold. Yung naalala niyo yun? Yes. Parang laminated wallet type siya na para daw steady. Pero hindi na kailangan yun. Yes, you were saying, madam. Yes, and to have a concrete program po on this digitalization strategies of our country, no. Okay. Meron pong programa ang Bangko Sentral, DJ, no. So Alright. let me introduce to our listeners itong tinatawag nating Paleng QR PH Plus program. Paleng QR. Okay. Ang galing ng Have you heard acronym, this before, DJ? Paleng QR. I think so, Paleng yeah. QR, galing yan sa palengke. No? So, Opo. Paleng-QR. QR stands for Quick Response. Quick Response. No? Quick Response. And then PH for the Philippines. And then Plus program. Kasi before it's a Paleng QR program. Paleng QR PH program. And we rebranded to Paleng QR PH Plus. Okay. So before kasi we want to start it in the palengkes, yung mga wet markets natin, no. Kaya nga shout out din sa mga nasa Pag-asa Public Market at sa nasa new and old public market natin dito sa Olonga po kung nakikinig sila. And thank you to our market administrator for allowing us the other day to promote Paleng QR PH Plus dun sa mga market vendors through their public address. And at the same time, same day, nag-lecture naman si Sir Gomer sa LGU Olongapo City, no. And during our first day, shout out din sa mga employees ng SBMA na nakapakinig sa aming mga listeners, ano po. Ay, sa aming mga lectures. Yeah. Sige, mamaya i-shout out mo yung mga nagpapa-shout out sa kapabate. No? Gigilit natin silang itong lahat. Paleng QR PH Plus program, this is not an cellphone app. This is not a digital app. This is a program. It's a collaboration between the Bangko Sentral ng Pilipinas and the Department of the Interior and Local Government. And syempre, DILG, ang mga LGUs po natin, ang number one, bida sa programang ito. What is this program all about? Gusto po nating i-promote ang paggamit ng quick response codes sa mga establishmento, maging sa mga pampublikong transportasyon. So, ibig sabihin, DJ Tommy, imagine, sasakay ka ng tricycle, sasakay ka ng taxi, sasakay ka ng jeep, possible ba yun? Sige, hopefully. Pwede ka nang lumabas ng bahay na nakalimutan mo yung wallet mo, physical Cellphone wallet lang. mo. Basta wag mo lang makalimutan yung digital wallet mo. Kasi we have two kinds of wallet na eh. Meron na tayong physical wallet for our physical money. And we have our digital wallets kung saan nakastore yung ating digital money or our electronic money. Yun. So, notice na sa mga establishments, specifically sa mga big establishments, meron na silang naka-display ng mga QR codes. You don't need to input the 11-digit mobile number to transfer amount. Hindi na siya kailangang hingin pa, and very safe dahil naka-hide naman yung pertinent details of the account owner, even his or her name, the account numbers. Medyo yung mga a few digits lang yun naka-expose. So that's part of the security nung account mo.
mas madali po itong gamitin sa mga kadahilanan na unang-una, makakaiwas po tayo sa mga kumakalat na pekeng pera. Pangalawa, mas ligtas po ito sa mga viruses and diseases, Yes, bacteria yes. na Pasahan nagpo-proliferate. no? Pasahan. Yeah. So, di ba, dati pag mag-isip ka ng bagay na marumi, number 1 talaga dyan ang pera. Pera agad. And because of the pandemic, talagang Lalo pa. nag-boom ang paggamit ng online payments. And third, you can, this is an answer to our, our path going towards a cash-light society. So, Yeah. hindi tayo magka-cashless, no? Hindi naman natin tatanggalin totally ang cash. We will just lessen yung use of the physical money. Yes. And it transforms to savings, no? On the part of the BSP. Yeah. At wala na po tayong problema, DJ, sa pagbibigay ng eksaktong sukle. Ayun. Yan. Isa Sa pa yun, di DTI, ba? shout out Oo. din sa mga taga-DTI Zambales, led by our Provincial Director, Sir Ike Takbad. Yeah. Hello, sir. Ayan. Oo. Dahil ang DTI ang merong provision dito sa pagbibigay ng eksaktong sukle, no? No Yeah. Short-Changing Act. Yun. And what else do we, Sakto na yung tapos makakamenos din yung gobyerno na natin sa pagpapagawa ng yung mga coins, di ba? Yes, ayan. Soon enough, baka hindi na natin kailangan ipagawa yan, di ba? Talagang naalala pa ni DJ ang mga discussions namin before. So napakarami pong advantages, ibig sabihin mga benepisyo ang makukuha natin sa paggamit ng QR codes or pagdi-digitalize ng ating mga financial transactions. And we, as mentioned by Sir Gomer, yung 3K, napaka-importante nito, DJ, no? Yung Yeah. kaalaman, the information is readily available. Nandyan. Magbasa lang po tayo ng mga social media platforms natin, whether it's true or fake news, ang information nandyan. Ang kakayahan, ayan. Hindi tayo takot sumubok, no, DJ? Yes po. We're Yeah, always up to the new trends. Pagka may bago, sinusubukan talaga natin yan. Yeah. At dyan naman magagaling ang mga Pinoy, ang sumubok kahit ng mga mahihirap o kakaibang bagay. We are resilient Yes, ang mga resilient. ang Filipino people. But the third K, ito medyo challenge to sa atin. Yung pagkakaroon ng kumpiyansa. Okay. No? Giving yung full confidence mo that the funds in your digital wallet is safe and secured. Yun ang gusto nating iparana sana Yeah. dun sa mga users ng ating mga digital applications na ito. We want to assure them that their funds or their money, hard-earned money, are secured Safe. and safe. And we want to remind that itong protection na ito, we call it the consumer protection. Sir Gomer, ano na nga yung palagi nating sinasabi? What is consumer protection? Okay. Ano ba ito? Responsibilidad ba ito? Yan, paborito natin yan. Consumer protection is a shared responsibility, no? Hindi lang ng Shared, yes. hindi lang ng provider, hindi lang ng regulator. More importantly, is a shared responsibility. Responsibility din ito ng consumers, no, tayo. So it's very important na pangalagaan natin ang ating mga digital transactions, yung mga digital footprints na tinatawag. So There I'll be you giving go. you some tips lang, no? So dapat po mag-iingat tayo sa mga pinopost online, no? Mga pinopost sa social media, lalo na po yung mga confidential information like your Yun. birth date, no, your complete name, no, minsan kasi yung favorite color mo nahuhulaan na online, no? Also yung mga usual na answers to security questions, napopost mo na pala yung name of your favorite pet. Yun. Kasi minsan dyan nanggagaling yung mga hackers natin, no, nakikita Yeah. nila yung trend, no? Tool sa kanila yung mga yan eh. Yes, so yung mga trend ng mga pinopost mo. So pwede nilang ma-access ang iyong account using these information. So be careful lang, no? Yes. Sa pagpo-post online ng mga confidential information. And my next tip lang is to be careful din with your financial transactions, no? With yung mga phishing na tinatawag, lalong-lalo na po yung mga links, no? Na tinitext po sa atin. Huwag nyo pong i-click agad-agad yan, ha? Yes, Verify exactly. first kung galing po talaga ito sa bangko. Kasi usually po yan ay nagpapanggap ng tiga-bangko para i-update mo ang iyong information. Please click on this link, no? Yung mga
And usually yung mga scams po natin, no, nanggagaling talaga sa phishing. Yung napapaklik ka ng link o kaya naibibigay mo yung one-time pin. No, kasi pag naibigay po natin itong mga confidential information na to, they can use it for fraudulent transactions. So be careful on what you post online. Be careful with your financial transactions. Ayan, yung gadgets po natin, ingatan din natin. Make sure na updated ang ating mga security features ng ating gadgets. Also, yung mga dina-download po nating mga applications, dapat legit lahat. So we have a list of lahat ng legit na e-money issuers, no, nasa BSP website po yan. Also, yung mga dina-download po nating mga games, mga applications, dapat po lahat legit, no? So you can check naman yung mga list ng mga legitimate. So yun lang po, no, ingatan po natin ang ating mga digital footprints dahil lahat po tayo maaaring ma-scam. Kaya mag-iingat po tayo palagi. And pag na-scam naman po, we have what we call the consumer protection, no? Meron namang avenues para i-report. Yes. So nag-start yan sa ating mga financial institutions. Pag may nagka-problema po sa account ninyo, you can report it right away. Immediately, i-report po natin sa financial institution na involved, no? Or kung anong institution man yan. Okay? And then, pag hindi po tayo satisfied or feeling natin ay hindi pa nare-resolve, you can report it to BSP, no? Pag BSP. financial institutions ang involved. So, meron po tayong tinatawag na BSP online body, Bob, no? So, pati pagre-report ng complaint sa BSP, online na rin, no? Hindi na kailangang mag-fill up ng form. Wow. No? Hindi na kailangang tumawag or mag-email, no? Pwede rin naman, may ways na ganun. Pero you can already access ito po si Bob in 3 ways, no? You can access him through text message. Okay. Pwede rin po sa website ng BSP, bsp.gov.ph. And yung pinakamadalas sa Facebook, Yun. you can follow Bangko Sentral ng Pilipinas. Yes, everybody's on Facebook, kaya Yes, meron din ng everybody's Bangko on Sentral, Facebook. siyempre. Yes, meron po. So, pag chat nyo po kay BSP, kay Bangko Sentral ng Pilipinas, lalabas po agad si Bob, no? Si Bob. To assist you Yun. with your complaint. So, lahat po online na ngayon and madali naman po. May mga avenues to report para ma-resolve ang inyong mga complaints. So, again, wag po tayong matakot, no? Mas maging confident po tayo. Mas madagdagan ang ating kumpiyansa sa paggamit ng digital payments. Kasi again, it's a safe, secure, no, and ang daming benefits, no, very convenient. Yes, exactly. So, yes, taasan po natin ang paggamit ng ating digital transactions. Ako, I'm a testament to that dahil hindi na ako pumipila sa pagbabayad ng water bill, electricity bill, pindot-pindot lang, Yes, solve. sir. 'Di ba? Who wouldn't want that, 'di ba? Pero then again, sabi nga ni Sir kanina, shared responsibility yung security ng inyong pera na digital. They do their part, you do your part. Huwag kang magpapaloko, 'di ba? May mga nanloloko talaga, totoo 'yun. May mga tumatry na ma-hack ka or ma-access yung account mo. Galingan mo yung pag-secure. Kailangan you do your part. Hindi pwedeng wala kang gagawin secured ka na kagad. Meron pa rin, di ba? Yes, sir. Yeah. That's why, DJ, we regularly conduct mga financial learning sessions natin because we want to produce wise Filipino citizens when it comes to financial literacy, digital financial literacy. No? So may isa pang aspeto ng pagkakaroon ng literacy sa finances meron pang digital financial literacy. And in relation to what Sir Gomer mentioned, no, kung meron 3K si Sir Gomer, meron naman akong CPR. 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 So C stands for check, diba? So as you mentioned, i-check po natin ano ba itong mga pinipindot natin, ano ba yung mga sites na pinupuntahan natin. Always check yung sources nung mga links na pinaprovide sa atin. And good thing nga, na-deactivate na yata yung feature that you can readily click yung mga links na to sa mga SMS natin. Ano? It's an added help para added sa help security din sa ng security sa ating mga accounts. P stands for protect. protect. Yan yun sabi natin, shared responsibility ang pag-protect pa natin sa ating mga sariling accounts. And the institution's part, sagot yan ng BSP. We will check on their mga pag-abide sa mga regulations set by the BSP, strict regulations set by the BSP. And let us always think of
yung utmost protection na pwede nating maibigay sa ating mga sariling accounts. Kahit po kamag-anak, kahit po kaibigan, asawa o kapatid, hindi po natin dapat ibinibigay ang ating mga username, password. Yes, exactly. And dito tayo lagi sumasablay yung mga phishing, yung mga phishing calls. Hihingin yung one-time PIN. Yan ang pinakamaraming cases na natanggap namin. They provided the one-time PIN to a certain caller and then boom, nawala yung PAN. So, syempre, marami pa tayong ginagawa ditong pagbibigay ng kaalaman sa atin. Mga financial consumers. And one thing, ito na yung ginagawa natin through your program, DJ. Yes, and the po. last, the R is a report. Yun. Report. So we cannot stop this mga fraudulent activities kung wala pong nagre-report, Yes. nagpa-file ang mga complaints nila. And we want also to emphasize that there are institutions na nasasakop lang po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Not all financial institutions or mga alam nating may kinalaman sa pera, agad-agad Bangko Sentral eh. So there are other entities that are not under the umbrella of the Bangko Sentral. So alamin po natin ano lang bang ba yung pwedeng i-report sa BSP. But lahat po ng mga naging experiences on frauds and scams, we have to report it para na account, na address, hopefully baka ma-replenish yung nawalang pera kung may pamamaraan man. Proven na wala po tayong naging lapses. And we don't want to give a false hope sa mga nakikinig natin na lahat ng nawawalan ay nasasaulian o na-recover yung amount. Hindi po ganon. So there's this series of investigation and pag-check kung ano bang nangyari doon sa Kaya medyo matagal yan eh. May time frame na sinusunod ang mga bangko, no. So sabi ni Sir Gomer, magsusumbong tayo kay Bob kapag lamang nakapag-report na po tayo to the concerned financial institutions. Yun. Hindi direkta with Bob. So Okay. Hopefully ma-address mo na yan ng inyong mga bangko or financial service providers bago po tayo magpunta kayo. Baka sa kanila lang, ayos na eh. Baka sa maayos kanila na, lang, diba? maayos na. Diba? Oo. Yes. So, Ayan. and to wrap it up, no, we want to promote talaga yung digitalization. And gusto din namin sana yung mga LGUs na nakikinig sa atin ngayon, no. Hopefully they could embrace the Paleng QRPH program, particularly here in Olongapo City and the other LGUs of Zambales, no. We can provide you po all the materials about this program. And wala po itong walang gastos naman dito ang LGU eh. Ipopromote lang naman natin yung use of QR codes. And we will provide the financial literacy sessions because the Paleng QRPH program has 3 components. First, yung provision of the policy, yung pagkakaroon ng ordinansa, pag-incentivize to stalls, market vendors na nag-display at gumagamit ang QR codes. Second is the onboarding activities na gagawin naman ng mga financial service providers. So we will set an activity, an event, an account onboarding event na pupunta po dito itong mga providers natin. So shout out din sa mga friends ni Sir Gomer na palaging pumupunta. Ano ba yung mga usual na providers? Marami po tayong providers. May mga GCash, we have Maya, yun po yung mga regular natin. No? Sa mga banks naman, of course, yung mga commercial banks natin, Land Bank, andyan lagi yan, mga RCBC, no? We also have, and marami pa po tayong members ng ating tinatawag na QRPH, no, and our financial institutions, no, na may QR codes na. So you can check the list, no, sa official list, no, nasa website din po sa bsp.gov.ph na mga legit na bangko na may QR codes na para marami po tayong options, no, mamili po tayo which will be perfect for our needs, no. Yun. Most probably all major banks kasama na dyan sa list na yan. Yung mga ano man yung bank na nasa isip nyo, syempre yung mga major banks talaga na Special mention sa presidente ng ating Olongapo Subic Bay Bankers Association by led by Mr. Homer.
Guerrero, tama ba? Last name ni Sir. We were with him yesterday. He assisted us dun sa mga iba't ibang mga learning sessions namin to various stakeholders here in SBMA. And he is also connected with the PICPA, no? Kaya talagang very active ang Bankers Association nyo dito. He is from Security Bank. Hello, Sir Gomer. Marami pong... Sir Homer. Sir Homer. Sir Homer. Maraming salamat Shout sa out. iyo. And shout out. Hopefully, we can have you here kasama nila para ma-promote din yung mga activities ng Invite them. ng activities ng Bankers Yes. Association natin. And the last component is yun nga, financial literacy. So the three components again are yung policy, if the LGU can produce an ordinance. Second is the onboarding. Mag-open po ng account ng ang mga tendero, mga drivers, lahat ng mga merchants, even MSMEs, through the help of our DTI, sana makasama din natin sila sa programang ito. At pangatlo, ang palagiang pagpunta ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa Zambales, Subic at Olongapo City to provide financial literacy sessions. Ayan po, hindi tayo mag-iiwanan. No one is left behind, DJ. Ayun. Alright. Ang ganda ng ng program na ginagawa nyo para nga maiparating sa mga kababayan natin yung kailangan nilang malaman about those things you mentioned. Matanong ko lang po, ano-ano yung bill na kasama sa ginagawa natin ng ganyan na design? Yung design ng Ano ba mga 1,000 bill, denomination? Hopefully, 500 ba kasama? Baka hintayin natin ang anunsyo. We don't want to preempt it naman. Okay. Sige. Ia-anunsyo yan. Kaya hinihikayat sana natin tong mga netizens natin. No? Please like and follow our official Facebook, Instagram, Twitter, ano pa ba yung mga social media platforms ng Bangko Sentral, YouTube. And we have various audiovisual presentations or nandun na yung mga minsan may video pa nga kami doon. Bakit hindi na lang tayo mag-print ng maraming pera? Yeah. Ganon. So very active na rin po ang BSP in providing laymanized information, and yung amin pong Facebook account, may mga infographics doon, napakagaganda. Simple ang pagpapaliwanag. Kaya gusto laymanized, naman ika nga. I like that word. Laymanized. Napakadali mong maintindihan. Laymanized. Huwag natin gawing komplikado. Yeah, exactly. Mga bagay-bagay. Maitanong ko lang din po, kasi meron akong kaibigan na nagtatrabaho sa India. Yes, Kasama ko dati sa in one of the duty-free stores here. Sabi niya, matagal na siyang nasa India. Tinanggal na raw ang pera, what do we call this? Hindi na sila gumagamit ng bill. Totally daw in India. I don't know kung isang region lang or buong India. Yes, sir. Baka doon lang kasi alam mo naman malaki ang India. Hindi na raw sila gumagamit ng pera. Digital na raw lahat. na. Everything, pati yung bibili ka ng buko sa tindahan, Yes. bibili ka ng kahit prutas, fruit stand, digital na raw lahat, sabi niya. Yes, DJ. Kaya nga yan yung kaya tayo nagsimula sa palengke. Gusto natin bibili tayo ng isda, ng karne, ng buko. Lahat, Yeah. pwede na siyang digital payments. And he told me that more than 2 years ago, before the pandemic, sinabi niya na sa akin yun. Ginagawa na nila. Ginagawa na nila, even And before now the we're pandemic. starting it in the Philippines. Yeah. So, probably doon din tayo papunta, pero not now. We're still using our cash at talaga namang pinagmamalaki natin yung magandang disenyo ng ating mga pera. At na-mention mo, no, yung meron ngang mga namamalimos, mga unemployed beggars, naka-QR codes na sila. And yet, yung mga negosyante sa Pilipinas ay takot gumamit ng ng mga digital transactions. Ayaw nila mag-digital transactions kasi they have this fear. Gusto pa rin nila yung magbabayad, makukuha ang resibo. So, sa mga billers natin dito, no, yung mga electric providers, water providers natin dito sana in the province, no. Magandang araw po sa inyo. Sana ay magkaroon na rin kayo ng initiatives on how to digitalize the mode of payment sa inyong mga kasi it will give convenience talaga. Yun nga lang, mga collectors sana natin baka mabawasan. Pero yun din na talaga we can save on this mga digital means of paying our bills. Yun. Okay.
Alright, that's a Meron pa ba tayong this is a ipopromote, Sir Gomer? very beautiful Paano discussion ba today. mag-request, Sir Gomer, ng Yun. natin, ng mga learning sessions Oo, natin? Turuan mo yeah. naman yung mga stakeholders So natin. again, sir, Sige we are po. part of the group no na nagkakonduct na tinatawag natin mga public information campaigns no on different BSP advocacies. And we offer this for free, no? Yung Yeah. mga lectures namin, yung mga seminars namin are free. So you can always request no for a free seminar. We cater to different topics. No, we have topics on our currency, our know your money. We also have topics on polymer. No, meron din mga savings, budgeting, investing, no, mga debt management. No, we also have topics on yung mga inflation, no, yung mga BSP and our role in the economy. No, different topics, digital payments and cyber hygiene. So you can simply request, no, just write us a letter, no, email. No, I'll be giving my email address na, Yes, no. sige. Yeah. My Sige email po. address na lang pwede po ipadaan sa akin na no, is gomezgc no at bsp.gov.ph. Okay, Again? Gomez Yes. BC. GC. GC, I'm Golf sorry. Charlie, yes. Uh-huh. At bsp.gov.ph. Just write us a letter. Please address it to our regional director, no, kay Attorney Noel Neil Malimban. No, and just write your request there, no, kung anong topics ang gusto nyo, kung saan, your venue, and your proposed date. Ayan. And Yes. hopefully po ay makarating po kami face-to-face. So, pupuntahan po namin kayo. We will be offering a free seminar. Wala pong bayad. Yes. Libreng seminar. Libre, Libre, yes. no? Pwede pa silang certificates yan. Yeah, so pagka pwede po if kaming they really need it yes. sa Oh. work, diba? Yeah. Certificate of yes, yung mga attendance nyo, no, for your work, no, para pandagdag accomplishments. So Yes. Ayan. And DJ, since the province of Zambales, Bataan, Tarlac, and Pampanga particularly is under the jurisdiction of the BSP San Fernando branch. If you may course also your request to the branch head, shout out kay Attorney Ronaldo Bermudez. Shout Attorney out po. Bong Bermudez, sana makasama ka din namin dito sa Morning Brew with DJ Tommy to Yes. promote the activities of BSP Pampanga branch. Ano po. You guys are more than welcome. Yes, Yeah. sir. So, request lang is the key, no? Yeah, request is the key. Yes. You can message us kahit sa sa mga yeah, messenger. messenger. Ayan, dali na. DJ, di ba Yeah. nagsabi ako sa'yo that we Yeah. will be coming. PM is the key rin. PM is the key lang eh. Yun. Ganun lang kadali yun. So, ayan po, i-embrace natin ang digitalization ng ating money, ng ating payments, mga ganun. Yun. So, it will be convenient for everybody, 'di ba? Hindi mo na kailangang pumila. Isa 'yan sa mga pinaka nakakainis na bagay eh. Yes. Pila eh, 'di ba? Tapos ang tagal pa, ang haba. Tapos may sisingit pa sa'yo. Minsan mapapaaway ka pa. May exposure pa sa sa Yeah, may exposure pa. sa pwedeng kang makahawa pa ng Yeah. COVID. baka Pero sakit-sakit. alam mo, iba pa rin DJ ang face-to-face interactions. Interaction. Sa Pagka interactions ganito. with humans, oo Yes, naman. oo. Pero sa ganitong bagay, yung pumipila-pila, wag na. Oo, para we can save time, no? Yeah, exactly. And energy. Hmm. Yan. Okay, Mukhang ayan. marami-rami tayong naibahagi sa Gomer, no? Sige lang po. Wag natin, Whatever wag you natin wanna... ilahat so that we can come back, di ba? whatever you wanna convey sa ating Yes. tagapakinig, importante naman lagi yan. Yes, yes, yes. Kaya, sige lang. Sige lang. So, kung wala na po kayong i-discuss, should I proceed with the shout-out sa mga nakikinig sa atin? Yes, yes, yes. Ayun yung mga nasa live stream natin, nakikinig at nanonood sila. Sila G. Corpus, si Ate Chit Ramos, hello po. Si DJ Siego, my friend, DJ Siego Gandaka. Ayan, si Kuya Jeric Gatdula Magat in Manila. Maraming salamat. Tapos bumabati sa inyo si Kuya Randy Dato ng Good Morning daw. Ayan, Good morning, good morning. Good morning, sir. Si Ate Chit Ramos din, binabati rin kayo ng good morning. Ayan, meron pa? Yung sa inyo po, sige, basahin nyo. Sir, may nagpapa-shoutout na ang aming kasama sa labas, si Sir Sir May Rain- kasama kayo sa labas? Opo, Hindi nyo pinapasok? Sir Rainier, nakikinig ka ba? Ayan, Sir Rainier Banting. Ayan, magandang umaga, sir. Thank you sa pagsama po sa amin. No? Salamat. And also, sir, yung sa HR natin dito sa SBMA, si Miss Alona. Si Miss Hello. Alona. Alright. At invite mo ulit kami, ma'am, for the other batches of SBMA employees. Yun, okay. Wala tayong nakalimutan na. Thank you for having us for the whole week here Hopefully, in wala kayong Subic. nakalimutan. Pauwi na late. Pauwi na later in Baguio. Yun, okay. Ito pa, meron pa. May babatiin pa ako na nakikinig din sa atin. Sandali. Binubuksan ko lang yung isang video kasi nakashare to sa maraming pages na
puro SBMA related and 89.5 related pages. Nakashare lahat yung ating video. Ayan. Everybody in the tourism department, ayan, happy listening sa inyo. Si Ate Liana Cano, si Lance Lim, si Kuya Willie Camaso Mercado, si Kuya Rodel Mayor, ayan, si Ma'am Raquel Junio, ayan, si John Josh Eco, Roel Joen Rizada, ang dami. Jonathan Oka, everybody at Labor Department, si Sir Bin Barrias, lalong-lalo na, the department manager, si Ma'am Alethea Fernandez, si Kuya Ferdy Marcelo, aka Kuya Paddy, si DJ Lolonyo na nag-viral to, nag-trend to si si DJ Lolonyo, kung naalala nyo, in-interview siya sa Magandang Umaga kasi he's a senior citizen na TikToker. Yun. Kaya, ayun. Si Ate Maria Teresa Gatdula, may ate na nasa Iba, Zambales. Hello, happy listening. Ayan. Pati na rin si Kuya Bernardo Openda from Makati. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun, ang dami ha. Kayo pa po. Even my Meron pa sister in Quezon City nanonood din sa live streaming natin. Ayun. Opo, we are the world widest radio station on this part of the planet lang naman. Dito lang naman. Hindi naman in the whole world. Pero yeah, we are really worldwide lagi. Kasi live din tayo sa aside from Facebook, live din tayo sa World Radio Garden, tsaka sa yung radio on the go sa cellphone. 12345.radio.com. Ayun. Ayun. All right. So wide reach talaga. May yung mga information natin kanina, Yes po. maraming nakapakinig. Worldwide. Yeah, okay. So Sir Gomer and Ma'am Lourdes, thank you for dropping by, sharing this beautiful piece of info sa mga tagapakinig natin na dapat talaga naman nilang malaman. Maraming salamat. Maraming salamat in behalf of our office, the North Luzon Regional Office in Baguio City, headed by Attorney Noel Q. Malimban. We're very thankful to the station and to you, DJ Tommy. Opo. Ayan. Pleasure is always ours. Ayan. Okay, ladies and gentlemen, we will take the quick top of the hour break. Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis because we will be back with more of the Morning Brew Radio Show. Please stick around. We will be right back. Hear the music of your life on Bay 89.5. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Bay 89.5. We are Bay FM 89.5 with a wide variety of music. You're hearing us from the office, at home, in your car, anytime, any place. Bay FM 89.5 has all your favorite music 24/7. This is PBS, the Philippine Broadcasting Service, DWSB-FM, SBMA-FM radio station, 89.5 Subic Bay Radio, jointly owned and operated by the national government and Subic Bay Metropolitan Authority. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music, public service and information, giving you the best of Subic Bay worldwide, 24/7. It's back. It's here. El Paso Cafe is now at the second level of Harbor Point Mall. El Paso Cafe started selling tacos in a parking lot and was established in 2018. We serve quality yet affordable products to satisfy your cravings for Mexican dishes. Come and visit us and try our best tasting fajitas, taco, burrito, chimichanga, birria, and many more. We also serve adult beverages, coffee, and desserts. We are located at the second level of Harbor Point Mall, Subic Bay Freeport Zone. El Paso Cafe, your destination to goodness. For inquiries, please call or text 0969-427-7552 or landline number 047-272-0183. Visit us on Facebook at El Paso Cafe.
DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500. DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500. Ang proteksyon mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500. Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500. DTX 500 sa mga butika. Win as much as 600,000 pesos in any of our electronic bingo sites. Bingo Pot in Magsaysay Drive beside Sam's Pizza and Bingo Bonus in Barreto. Bingo Party located at RC Mall, East Bakbak Public Market. Now open from 8 a.m. till 6 a.m. And your favorite bingo place, Bingo Party Traditional Bingo, is now open to serve you from 12:30 p.m. till 8:30 p.m. Bring valid IDs. Always wear your face mask. Game responsibly. See you there. The Morning Brew. 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 With DJ Tommy G. With DJ Tommy G. 89.5 Radio, the way it should be.